Ito ang Isla Pulo ng Tumalaytay, Mandaon, Masbate at susubukan na kami mag-survive ng isang araw at gabi kung kakayanin nga namin. Mga tolo. Ngunit hindi lang pala kami ang naninirahan dito, kundi tahanan din pala ito ng ahas na kung tawagin ay walo-walo at mga ibong balin sa sayaw. Kakayanin nga ba namin mag-survive dito? Tara, samahan niyo po kami sa adventure na ito. Para makarating dun sa isla ay kailangan namin sumakay ng bangka. Yan na, game mo na. Doon na kami pupunta doon May halong kaba at excitement ang nararamdaman namin dahil hindi namin alam kung ano ang nag-iintay sa amin sa isla. At dito, iniwan na nga kami ng bangka. Sabi namin ay 2 araw pa muna bago kami sunduin. Sa pinakaunang goal namin mga tol, makahanap kami ng ng spot na doon kami matulog mamayang gabi. So yan yung yung top priority natin na makahanap tayo ng safe na lugar. Tapos pangalawa, dapat makahanap tayo ng source ng tubig. So naisip namin is yung niyog Tapos pag may camping spot na, may tubig na, tapos sunod niyan is pagkain. Nagsimula na nga kaming maglakad papunta sa spot na pagtutulugan namin. So dito kami mga tol, ang balak namin doon kami sa may taas. Doon kasi yung part na yon is may patag po siya. So doon namin balak mag-set ng tent namin, tapos doon na kami makatulog mamaya. Doon may santol pa Dami, may mga prutas pala dito. Yan yung mangga So may pumupunta talaga dito sa isla na to. Tapos nagtatanim ng ito may mga mais pa dito. So naisip namin mga tol, dito na lang kayo mag-set ng camp namin para at least malapit lang siya sa dagat, tapos may daanan. Tapos dito may may mga prutas. Sa mga oras na to ay uhaw kaagad ang problema namin. Kaya buko kaagad ang tinira namin. So yan yung source ng tubig namin. Fresh na fresh ang sabaw. Tapos unang pagkain namin, mangga. Mangga muna, tapos mamaya mahuha kami ng isda mga tol. Yan, santol mga tol. Pagkain ni Mikey is Island boy. I'm a island boy. Yan wow. Kumuha kami ng mga shells na ito para gawin naming pain sa isda. Yung pamain namin mga tol. Nice. Yan mga tol, so na kami. Mamingwit na kami ng isda para may makain kami mamaya Kasi mangga lang yung kinain namin, tapos buko. So dapat makakuha tayo ng isda. Kung hindi, gutom. Yan, high tide na mga tol. So doon kami banda mga isda At habang naglalakad kami ay bumulagta sa amin ang mga ahas na ito na kung tawagin ay walo-walo or sea-banded crate. Yan, may walo-walo mga tol. Ang mga ahas na ito ay sobrang napakadelikado dahil sa taglay nitong venom na maaari kang mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Hindi lang isa ang nakita namin kundi 3. Pangatlo na yan mga tol. Pangatlo na walo-walo mga lods. Napakadami. At nagpatuloy na nga kami sa paglalakad para mangisda. Doon kami mga tol, mga isda banda. Napakataas ng tubig ngayon, kaya kailangan naming umakyat sa mga bato para makadiretso dahil natatakot kami baka tangayin ng alon o baka may walo-walo sa dagat. Wala na kami madaanan mga tol. So dyan talaga sa baba Yan. So dito na kayo mga tol.
medyo kalmado na yung tubig dito. Yan na lang kami mamimingwit oh. Yan, let's go. At dito na nga kami namingwit. Pag tumangin. Ngunit napakalakas ng alon. Big! Ayate. Para sa may bato. Yan. Yan. Dito tayo. Mulot. Sunod! 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 Sinubukan ng mga kapatid ko na tumalon pero masyadong mataas at malakas ang alon. Kaya Yan mga lods. Natakot ako kasi sobrang taas. Yung dibdib ko, grabe yung putok. Yung response ng dibdib ko. Ayaw ko na. sinubukan ko ulit mag-cast ng fishing rod pero wala talagang isda. Dahil sa lakas ng alon, hindi rin makita ng isda yung pain namin kaya naligo na lang muna kami. Sabay-sabay. 1, 2 Del! Kanina! Pauwi na sana kami ng camping spot, ngunit naisipan namin bisitahin ang kuweba sa islang ito. Napakadilim sa loob kaya wala kaming masyadong makita, kundi mga lumilipad na mga paniki. Ewan ko mga tol kung nakakita nyo pero ang dami ng paniki oh. Ang dilim kaso. Yan mga tol, may ng salimbabata mo. May mga piso may pugad. Ano sa'yo? Kinuha yan niya ya. Ayaw, piskat. Piso pa nga niya eh. Oh, hindi man ganun kasi ko kulalap ni. Nay. Yan mga tol oh. Kakyat Piso. Ang balin sa sayaw ay kilala dahil sa pugad nito na pangunahing sangkap sa napakamahal na bird net soap. Ngunit depende sa klase ng pugad ang presyo nito. Mas maputi yung pugad, mas mahal. Dali lang, ginabaligya ya. Ginabaligya gana parang puga na kaya ko makita. At iniwan na nga namin yung kuweba at umuwi na sa camping spot. Yan, pauwi na kami sa camping spot namin mga tol. Yan, sige. Ilang pirasong buko ang amin naging hapunan. Bandang alas 9 na ng gabi nung bumaba kami para mangawan ng isda at seashells. Yan mga tol, stonefish oh. Yan mga tol oh. Sige. Sige na. Yan na yung huli namin oh. Yan, alimango mga tol oh. Wow. Yan mga tol. So nag-bonfire lang kami dito. Tapos matulog na kami. Tapos bukas na namin lulutuin yung nahuli namin no. Yan, good night. Let's go. At pagsabit ng umaga ay napagdesisyonan namin na umuwi na lang dahil sa paparating na bagyo. Yan, good morning mga tol. So naggayak na kami. Let's go boys. Yan, good morning mga tol. So pauwi na po kami. Nagdesisyon na lang kami na umuwi na lang mga tol. Kasi hindi rin kayo makakuha ng isda. Gawa nung malakas nga yung alon ng dagat dahil sa habagat no. So okay naman, at least nakaya namin yung one day survival mga tol. So achievement na rin sa amin yon. At nag-enjoy naman kami. Tapos madami rin kaming kakaibang nakita. Kagaya nung first time namin makakita ng walo-walo. Tapos yung mga paniki. Tapos yung mga ibon. So whole package is enjoy naman kayo mga tol. So yun, suggest kayo kung saan kami next time mag camping no, dito sa Masbate. So maraming salamat sa panonood mga tol. Sana nag-enjoy kayo. And ride safe and respect. Yan, lakas ng ulan mga tol oh. Ulan na. So dito may sandbar dito mga tol. Tapos ngayon low tide naman. So maglalakad na lang kami doon mamaya.